Meantime, the arraignment of former Senator Bong Revilla was again postponed at the Sandigan Bayan's 3rd Division. For details, we have News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, bakit na-postpone ulit itong arraignment? Tamang bilis, February 9 nga pala. Ano nangyayari? Yes, Lord, hindi muna natuloy yung arraignment o pagbasa ng sakdal kay dating Senator Bong Revilla sa 3rd Division ng Sandigan Bayan dahil sa mga pending na motion pa na inihain ng kanyang kampo. Bukod kasi sa pag-file ng motion for reconsideration matapos mabasura yung mga nauna nilang motion, naghain sila ng panibagong motion, and that is motion for inhibition dito kay Associate Justice Carl Miranda na siyang chairperson ng Sandigan Bayan 3rd Division. Yan ay dahil yung kapatid ni Associate Justice Miranda ay tumayong abogado ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo nang siya yung humarap naman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya para kina Revilla sa kanilang kampo, di hamak na mas dapat doon na mag-inhibit at mapalitan ang naturang chairperson ng 3rd Division Sandigan Bayan para nga maging patas at or impartial sa kanilang magiging mga paglilitis. Pero pinaliwanag na ni Justice Miranda na wala namang mandatory na mandatory na pag-utos sa kanya or dapat na gawin niyang pag-inhibit dahil sa pagiging kapatid niya or may mga ganong klaseng violation in a way. Pero dito naman sa 4th Division, Lord, no, maidagdag ko na rin kasi karatapos lamang ngayon na pagharap ni dating Senator Revilla and other co-accused, siya ay tumanggi or nag-refuse naman na maghain ng plea dito sa 4th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft. Kaugnay pa rin ito sa pagkakasangkot kumano nila sa flood control scandal. At dahil nag-refuse siya to enter plea, korte na ang nagbigay or nagpasok ng not guilty plea para nga sa dating senador. Habang yung dalawang kapwa akusado niya na hindi pa na-arraign o nababasa ng sakdal, yan ay mga dating DPWH officials sa sina RJ Domasig at si Juanito Mendoza na pawang naghain naman ng not guilty plea. Paliwanag ng kampo ni Revilla kung bakit nag-refuse ng pag-file ng plea dahil daw sa can you still hear me? Yeah, Wala yeah. ako. Go ahead, Mon. Pero anyway, ang dahilan ng kampo ni Revilla kung bakit daw nag-refuse sila sa pag-file ng plea or paghain ng plea dahil daw nag-maintain sila ng kanilang posisyon na dapat yung motion to quash information or mabasura yung kaso, yun yung kanilang pinapanindigan. Bagamat nabasura din ito ng 4th Division ng Sandigan Bayan, kaya they opted to refuse to enter plea dito nga sa naturang division kaugnay sa kasong graft related pa rin sa flood control scandal. Oo. May balita namin, may mga supporters daw na nagrarally, mga supporters si Senator Revilla. Saang area sila nagpapakita ng mga pagkilos, Mon? Outside Sandigan Bayan, doon sila sa may bandang kalsada nagpapakita ng suporta. They actually bring banners and some demonstrations were held outside at talaga sinasabi nila na inosente ang dating senador at mukhang meron silang talagang pinapatungkulan na official, and that is dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang dapat daw talagang managot dito sa reklamo nito, who happens to be a possible state witness na nga itong kaso. And aside from the demonstration happened a while ago this morning, meron ding ginawa na ecumenical prayer rally ang mga taga-suporta na kampo ni dating Senator Revilla dyan naman sa Cavite. Yan yung pinapakita natin ngayon ng mga pawang naka-color white na damit ang mga taga-suporta nito, Lord. Okay. Ito sa Cavite ito nangyayari, hindi sa labas ng Sandigan Bayan. Yes. What we are showing right now are clips or videos that happened yesterday. Okay. Ito yung mga taga-suporta niya sa Cavite. Right, sabihin ko sana, mas maraming ngayon at mas maraming nakaputi. Okay, pero salamat sa iyong ulat ang ating News 5 correspondent, Mon Gualvez. Thank you, Mon.